Maraming nagsasabi na mauling daw ito, mausok at maamoy. Delikado daw kasi baka raw sumabog. Ipapakita ko kung gaano ka safe ito. Marami kasi ang nagtatanong kung yung ginawa kong kalan pwede daw sa cooking oil. Hello mga kadiskarte. Ang gagawin natin ngayon ay magpapaapoy uli ako nitong aking used oil stove. Kasi maraming nagsasabi na mauling daw ito, mausok at maamoy. Ngayon ipapakita ko na patutunayan ko na hindi katulad ito ng kahoy na mausok at hindi ito maamoy. Mayroon pang nagsasabi na delikado daw kasi baka raw sumabog. Oh no! Papakita ko kung gaano ka safe ito. Ngayon tayo lingas. Ito lang gamit. Babasahin lang natin ng langis. Tapos ipapaikot lang natin sa burner. Yan, kung mapapansin nyo, kahit idildil na ang apoy, halos hindi pa maglingas. Ang teknik dito, pag ganyan pa lang na malamig pa, huwag magsalang. Kasi siguradong iitim pag malamig pa. Kaya initin lang natin. Ito ang ating blower. Mayroong pampahina, may pampalakas. Pampahina dito, may pihitan dito. Medyo umiinit na siya. Ngayon, sinasabi nila na delikado daw sumabog. Ngayon ipapakita ko, tatanggalan ko ito ng takip, ilalapit ko yung apoy. Ayan, nag-aapoy yan. Nasa bunga nga yan ng galunan. Kaya yung nagkokomento na delikado sumabog, hindi pa lang nila natitesting. Safe ito. Kahit itong hose na to, malamig siya, hindi siya umiinit. Ngayon, pwede na tayo magsalang kasi mainit na siya. Bale, kalahati ang tubig sa kaserola. Yan ang ilalim niya. Medyo may kaunting itim na yan. Ngayon, titingnan natin kung gaano umitim ulit. Kung mapapansin nyo, yung kanyang patak, ang patak niya ay parang segundo lang. Pero ang kanyang apoy, yan ang apoy niya. Yung patak niya na yan, matipid yan. Matipid sa gatong yan. Maintain ang lakas ng patak niya. Hanggang kumulo. Kulong-kulo na siya. 4 na minuto lang, kulong-kulo na siya. Yan. Yung usok na yan, galing sa tubig yan. At pansinin nyo, yung kanyang kaserola, walang pinagbago sa kulay. Ayan. Pansinin nyo. Yan. Halos walang ipinagbago sa kulay hanggang kumulo. At saka wala siyang amoy. Wala siyang usok. Tingnan nyo. Kinuha ko yung kaldero, yung kaserola, wala siyang usok. Ngayon, tatanggalin natin ang laman nito.
At magte-testing tayo ng used cooking oil. Tingnan natin kung alin ang mas magandang lingas. Papalitan natin ito ng cooking oil. Ito yung cooking oil. Yan siya. Sasalin natin yung cooking oil. Ang gawin nating parikit, tisyo. Babasain lang din natin ng mantika. Naamoy ng aso, yung amoy ulam. Painitin lang natin muna. Ayan. Marami kasi ang nagtatanong kung yung ginawa kong kalan na used oil stove, kung pwede daw sa cooking oil. Kaya makikita ninyo kung okay. Pero sa akin okay. Pwede siya sa langis na pang makina, pwede siya sa langis na pang luto. Kaya kung alin ang mayroong panggatong kayo, magagamit nyo. Ito yung ating blower. 12 volts na motor na pangkasit. Pwedeng pahinaan, pwede palakasan. Pero pag nag-operation na, nagluluto, ang pagkontrol ng lakas ng apoy dito, depende sa lakas ng paagos ng gatong. Ayan, medyo umiinit na siya. Pwede na natin pandaran ng blower. Ngayon, patutuluan natin ng papatak-patak lang. Ayan. Sumayinit na siya. Bali ang apoy ng mantika, hindi siya masyadong kita pero mainit siya. Pansinin nyo yung patak niya, maintain yan. Ngayon, magsasalang tayo ng tubig. Kaparehas din ito kadami ng tinisting ko na motor oil. Tingnan natin kung mga ilang minuto bago kumulo. Yan, medyo malinis din ang kasirola. Katulad nung salang ko nung used oil na pang makina. Bali ang oras natin ay alas 10:30. Yung usok dito, walang problema yan. Kasi hindi naman mainit yan. Ito, malamig lang itong hose niya. Yan. Yan, itong tubo niya na to. Malamig lang to, hindi ito mainit. Kaya walang delikado na pumunta ang apoy dito. Yan, usok lang yan kasi hindi maiwasan sa loob ng burner. May usok-usok. Ayan. Yan ang apoy niya. Hindi siya masyadong kita pero mainit. Okay rin yung kanyang apoy. Ayan. Kulong-kulo na siya. Ang oras ko ay alas 10:35 ang oras. Nagsalang ako alas 10:30. Halos parehas lang din ang init nila sa makina. Ang sa makina, bale ano siya, 4 na minuto kumulo na siya, ganyang karaming tubig. Ito, umabot ng 5 minuto. Kunti lang naman ang diferensya. Parehas lang ang patak ng gatong. Ayan. Tsaka parehas naman sila walang usok. Sa kaserola lang umuusok. Ayan, mga kadiskarte. Approve din siya sa mantika na panluto. Kaya sa mga restaurant, walang tapon ang mantika. Okay siya, oh. Maganda ang apoy niya.
Oh, malamig lang siya. Para po sa mga nagtatanong tungkol sa ginawa kong kalan na marami po ang gustong bumili. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo na sa ngayon po maganda siguro kung mag-iwan na lang kayo ng inyong mga number, yung mga interesado, para sa ganon kung maging okay na ang lahat ay maabisuhan namin kayo. Kasi may mga inaasikaso pa para maging legal tayo. At sa mga gustong bumili na malapit dito sa amin, dito kasi kami sa Bagong Sikat, San Jose Occidental, Mindoro. Yung mga gustong bumili na malapit dito, pwede naman makipagkita sa akin. Pwedeng makapili kasi malapit lang naman. At yung mga malalayo naman, hintay-hintay lang po. Para kung maging okay na, mabisuhan namin kayo. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagtangkilik, pagsubaybay sa aking mga video. Salamat po ng marami sa panonood. Patuloy po tayong gabayan ng ating mahal na Panginoon. Patnubayan tayo sa lahat ng oras. Mag-iingat po tayong lahat. Maraming salamat. Bye-bye.